Good morning po sa ating lahat. At ako po si Derlyn Dalen po at ako po ay isa lamang din pong bata na tinuturuan po ng mga pastor. Unang beses po akong nakarinig ng salita ng Diyos ay doon po sa aming chapel, sa aming purok po. At dahil doon po ginaganap ang outreach po ng GCF po sa aming purok. At ang nagtuturo lamang din po sa amin noon ay ang mga pastor. Nagsimula po ako umattend ng feeding program noon po ako ay grade 2 pa lamang po. Ito po ay 2015 po. At marami pong mga bata po na sa aming purok po ang umaattend din po doon sa aming chapel. At tinuturuan po kami doon tuwing Sabado po na mag-memorize po ng verse po na kapag katapos po namin na maturuan po ay may papakain po sa amin ang mga pastor. At tuwan-tuwa po kami doon ng aming mga kasama po dahil bukod po sa nag-enjoy kami ay may natututunan po kami at napakalaking bagay po na naitulong po nito sa aming mga bata. At nung tumagal po na kami po ay tinuturuan, ay lumipat po ang aming venue. Dito po sa church mismo, ginanap ang outreach po na iyon. Nagsimula, nung nangyari po ito, nung ako po ay grade 4 po, 2017 po. Kasama ko pong umattend dito po ay ang aking pong mga pinsan po at ang P1 po at kasama na rin po namin dito yung aming taga iba't ibang barangay po na umaattend na rin po dito sa church na ito. At natutuwa rin po ako dahil na hindi na po maliit yung venue namin na kung dati ay siksikan pa po kami doon. Nung po ay malaki na marami na po kami naging friends at madami na po kaming natutunan at marami na po kaming nakilala po na kaibigan po. At nakakatuwa lang po na dati po na kung maliit lamang ay lumaki na grabe grabe ang Panginoon na nilipat niya po kami dito sa church na ito po. Dito ko po na-experience po ang best childhood memories ko po sa outreach na ito po. Naalala ko po, tuwing sasapit po ang Sabado, excited na po ako na Friday pa lamang, nakaready na yung damit na susuotin ko para bukas. Ayan, ready ko na yan kasi bukas meron ng outreach, may feeding program, kaya kailangan ready na yung gamit ko. And tuwing nandito po kami ay napakasaya po namin na halos ayoko na nga pong umuwi noong bata pa po ako. Kasi ang saya po dito and marami po ako naging friends and naalala ko po yung ginagawa namin dito na kada po bago po kami pumasok sa aming room, ako po ay isa lamang din po nitong middler po na tinuturuan din po ng mga teacher ko po na mag-worship po kami at favorite po namin yung Everybody, Everywhere. Yun po yung lagi namin kinakanta noon po kami po ng mga friends ko. Nagtuturo pa po sa amin na sina Ate Casey po na tanda ko pa po. And tuwa-tuwa kami na kada sasagot kami sa teacher namin, may prize po kaming natatanggap. Kaya po, tuwa-tuwa ako kaya po ako na-excite. Bukod sa may natututunan ka na at nag-enjoy ka pa, ang dami mo ring makikilala at marami ka rin pong matututunan na salita ng Diyos. And na-experience ko po dito ang aking napakasarap po na childhood na napakasarap pong balikan. Ang sarap. Kapag naalala ko po siya, natutuwa ako na ganito lang pala ako dati. Ito lang pala kami. Ang saya-saya. And nung pandemic po, bagamat po natigil po yung pagtitipon na ito dahil po bawal lumabas ang mga bata. Pero hindi po naging hadlang iyon po sa GCF para makapagturo. Na nagtuturo pa rin po sila through online po na nagtuturo po sa amin ay si Teacher Soy po. And nagpapadala po sila ng foods po sa aming barangay po, sa P1 po, ng mga pagkain at isa na rin po ako sa nabigyan. And noon po ay hindi po ako masyado nasasaya kasi hindi ko po nakikita sila na hindi kami ganun. Hindi na po tulad ng dati na sama-sama kayo, yung mga palaro, yung games na pag nanalo ka may prize pa, yung meron pang red team, blue team, ganun po. And
Nung pwede na pong lumabas ulit ang mga bata, hindi na po ako bata nito, nasa 13 na po ako nito, ay in-invite po kami ni Lola Degna po na umattend po dito sa GCF po. Si Lola Degna po ang nagsisilbi naming OIC po ng mga taga-P1 dito po sa GCF. At dito na po nabuo ang aming GG po na pinangunahan po ni Teacher Angel po. Ang aming pong name ng GG ay ang Team Kali. At noon, ang mga kasama ko rin po dito sa Team Kali ay yung mga kasama ko din po nung ako'y bata pa lamang po. Kami po ay 5 pa lamang po dati. At nakakatuwa po dahil po napakabuti ng Diyos po dahil dumami na po kami at marami na po akong natutunan na salita ng Diyos na tuloy-tuloy na po ang aming pagba-Bible study po at dumami na rin po kami, naging 12 na nga po kami. Dati kung 5 lang po, ngayon 12 na, di ba? Grabe. And nung time na po na tinanggap ko na po si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas, hanggang nagpa-bautismo na po ako. Pinupuri ko po ang Panginoon dahil po siya ang kumilos sa aming GG. Dumating na din po sa point na dumami na nga po kami, na grabe na po yung pinaparanas na kabutihan ng Diyos sa aming GG po, na sa pamamagitan ng kapangyarihan na banal na Espiritu po. At nung tinanggap ko na po si Kristo sa buhay ko, na-realize ko po na grabe pala yung kabutihan ni Lord sa akin. Grabe pala yung pagmamahal ni Lord sa akin na gusto niya akong maligtas mula sa ikalawang kamatayan sa impyerno sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus at muling pagkabuhay. Pinagbayaran po ng Panginoon ang aking kasalanan doon sa krus na grabe kahit hindi ko deserve yung kapatawaran na yon. Pero dahil mahal ako ng Lord, pinatawad niya pa rin ako. And natutunan ko po na hindi pa po huli yung lahat. Na kung gusto niyo pong magbago, pwede pa. Hindi po tayo kailangan na feeling mo hopeless ka na, wala ka ng pag-asa. Hindi po, kasi hinihintay lang po ng Lord na manumbalik po tayo sa Kanya. Na kahit gaano po kagrabe yung kasalanan po na nagawa natin, nandyan po siya, ready po tayo niyang patawarin po sa ating mga kasalanan. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya po sa mga tao po rito na kung gusto niyo po tanggapin ang Lord, tumanggap po tayo sa Lord at patatawarin po tayo niya ng buong puso po na hindi po magbabago yun, na ganyan kabait ang Lord at ganyan tayo kamahal ng Panginoon. At pinupuri ko po ang Panginoon dahil kung dati po lamang ay tinuturuan lamang po ako ng mga teacher po at pastor, ay ngayon po ay isa na rin po ako sa mga nagtuturo po sa mga bata po na hindi lang po pala ako basta kabataan. Isa rin po ang kabataan with a purpose. At hindi porket bata ka lang, wala ka nang magagawa, etsyapwera ka na. Hindi po. Kasi pwede ka palang gamitin ng Panginoon na sa mga bata para makapagturo ng kanyang salita. So kung ikaw yung kabataan na feeling mo na wala ka nang magagawa, hindi po totoo yun dahil may plano ang Lord para sa'yo. Malay mo, ikaw, isa ka rin doon pala sa kabataan na yon na gagamitin ng Panginoon para sa mga bata rin na nangangailangan ng salita ng Diyos. At sa pamagitan po ng Lord na sa kabutihan niya po grabe po ang pagkilos ng Panginoon sa aking buhay na isa na rin po ako sa mga nagtuturo sa P1 at P5 po. At yun po ang ginawa po sa akin ng Panginoon na grabe po talaga yun. Tawagin ko rin si Jessica at si Berlin. Liga. Dito kayo. Kasi kanina, hinahanap ko, tapos sana paakyatin ko. Hindi ko makita si Janelle, nandun pala, nakatago dun. So, hindi lang po si Derlin, but also Jessica and Janelle. And they're already serving the Lord here at GCF in many ways. Itong dalawa po, kasama namin sa medical mission kahapon. Ito po, kailangan mag-practice nung pinorform. Siya po nagturo. And they're now discipling
not only here but elsewhere. And so we praise God for that. So here standing before you are young girls with a passion to serve the Lord. And so many of us here have been Christians for a while. Busy ako, pastor. Right? Busy ako, pastor. And so, as they stand here, nawa, hindi na kayo yung a-attend ba ako o hindi. Hindi na ganun ang tanong. Kasi mananampalataya ka na eh. Hindi na yung a-attend ba ako o hindi. Hindi ganun ang tanong ng isang mananampalataya. Paano ba ako maglilingkod, Lord? Yun ang tanong. Yun ang tamang tanong. Kasi hanggang ngayon, ang tanong mo pa rin sa umaga, pag Sunday, church ba tayo? 10 years ka ng Christian, church ba tayo? Attend ba tayo ng GG? Ay, medical mission, maganda yan. Pag-uwi, wala. Kalimutan na may medical mission. Okay? So, there are witnesses that the Lord works, the Holy Spirit works greatly in the hearts, even of young girls like them. Pag-pray natin sila. Let us all raise our hands. Let us pray for them. We thank you, Lord, sa pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ni Jessica, ni Darlene, ni Janelle. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, Banal na Espiritu, sa buhay nila, sa love na binigay mo sa pagbubukas ng kanilang understanding at ng kanilang heart kung sino ka, Panginoon. And we know, Lord, that whenever they worship true from their hearts, yung passion nila na maglingkod sa iyo, na ibalita sa iba kung sino si Jesus Christ, ay nanggagaling sa puso nila, sapagkat ikaw ang Diyos na nagmahal sa kanila. Ikaw, Panginoon Jesus, ang nagligtas sa kanila. And we pray, oh Lord, that you're gonna continue to bless them. We pray, Lord, that you will protect them. We pray, Lord, na kung anumang attacks of the enemy or temptations that may come their way, Panginoon, ikaw ang mag-iingat sa kanila. We look forward, Lord, to see them, to witness them one day, standing here again, declaring the Word of God, and even elsewhere, nag-share ng gospel. We witness, oh Lord, yung pagkilos mo sa buhay nila, and we are grateful. Papasalamat, Panginoon. We're excited. We're thankful na ginamit mo ang GC, Panginoon, sa pagkilos mo. Lord, multiply them. Multiply disciples like them. We give thanks. We pray in Jesus' name. Amen.